Magandang araw. Kami ang ikasyam na grupo at kami ay naatasan na talakayin ng mga sitwasyong pangkomunikasyon, video ng mga aktwal na forum at iba pa, at kapit-galit, pagpapahayag ng galit ng mga Bicolano ni Pasitiempo at Castronuevo. Ako si Donabel Orozco at ang aking mga kagrupo ay sina Christine Paste, Mary Geraldine Panya, Alexa Joy Pelonio, Bernadette Revale at Cristiane Jesusa Ricafort. Narito ang mga talaan ng nilalaman na tatalakay ng aming grupo. Ito ay ang forum, symposium, pulong o meeting, small group discussion, lecture, seminar, workshop o palihan, komperensya at bahagi ng kapit-galit, pagpapahayag ng galit ng mga Bicolano ni Pasitiempo at Castronuevo. Makikita sa larawan ang mga halimbawa ng mga sitwasyong pangkomunikasyon tulad ng small group discussion at pulong o meeting. Ang unang tatalakayin ay ang mga sitwasyong pangkomunikasyon, video ng mga aktwal na forum at iba pa. Upang simulan ng talakayan na ito, magsisimula tayo sa kung ano nga ba ang forum na isa sa mga sitwasyong pangkomunikasyon. Marahil ay pamilyar na kayo sa kung ano at kailan ito isinasagawa dahil kadalasan itong ginagawa pagkatapos ng mga meeting o diskusyon. Ngunit ngayon, mas bibigyan natin ng linaw kung ano nga ba ang forum at kung ano ang mga kailangang isagawa bilang isang kasapi at leader nito. Ang forum ay isang masusing pag-uusap tungkol sa isang paksa na humihingi ng opinyon sa miyembro o kasapi ng kapulungan. Ang ganitong pag-uusap ay naglilinaw sa paksa, sa suliranin o sa iba pang bagay na inilatag ng kapulungan o tagapagsalita sa mga kasapi o tagapakinig. Ang paksa, usapin, o bagay na pinag-uusapan ay nahihimay at matalinong na pag-uusapan sa pamamagitan ng kuro-kuro. Ayon nga kay Austero et al., taong 2002, madalas sa isang formal na pagpupulong ay nagaganap ang malayang talakayan o ang tinatawag na open forum. Madalas din itong nahahawig sa debate sapagkat ang paksang tinatalakay ay maaaring pagtalunan. Sang-ayon pa rin kina Austero et al., taong 2002, may mga pamamaraan para makilahok sa forum o talakayan. Para sa nakikilahok sa ganitong pag-uusap, kailangan gawin ang sumusunod. Una, maghanda para sa talakayan. Ito ay nangangahulugan na ang mga makikilahok ay inaasahang magsagawa ng pananaliksik o pag-aaral tungkol sa paksa bago ang forum na may bukas na isipan upang makapagbigay ng makabuluhang kontribusyon. Pangalawa, magbigay ng opinyon sa paraang may pagsasaalang-alang. Ang bawat kasapi ay hinihikayat na magbigay ng kanilang mga opinyon nang may basehan at naglalayong mapabuti ang diskusyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto sa iba't ibang pananaw. Pangatlo, magkaroon ng positibong kontribusyon. Ang mga kasapi ay inaasahang mag-ambag ng konstruktibong ideya o suggestion dahil makakatulong ito sa pag-unlad ng talakayan. Pang-apat, maging magalang. Sa isang forum, ang respeto sa opinyon ng iba at pagiging magalang sa pagsasalita ay isa sa mga bagay na kailangang isaalang-alang ng mga makikilahok dahil isa ito sa magpapanatili ng kaayusan ng talakayan. Panglima, magbigay ng mahalaga at sapat na impormasyon. Ang mga kasapi ay hinihikayat na magbigay ng mahalaga at sapat na impormasyon upang magkaroon ng maayos na daloy ang pangunahing paksa. Pang-anim, magtala o maglista. Ang pagtatala ng mahalagang punto at ideya ay maaaring magbigay ng daan para sa masusing pagsusuri at upang mas maunawaan ang naging talakayan. Bilang leader naman ng ganitong pag-uusap, ang kailangang gawin ay ang mga sumusunod. Una, maghanda ng mabuti. Ang leader ay dapat maghanda ng maayos, kilalanin ng paksa at magtaglay ng sapat na kaalaman upang paghanda ng mga posibleng tanong ng mga nakilahok. Pangalawa, ihanda ang pasilidad. Ang paghahanda sa mga kagamitan at pasilidad ay mahalaga upang matiyak ang maayos na takbo ng forum. Pangatlo, dumating ng maaga. Ang pagiging maaga ay nagpapakita ng pagiging isang responsableng leader dahil nagpapakita lamang ito ng pinapahalagahan niya ang oras ng lahat ng mga kasapi at magbibigay daan din ito sa maayos na simula ng forum. Pang-apat, kailangang ma-establish ang isang atmosferang business-like. Ito ay nangangahulugang pagtutok sa pangunahing layunin ng forum ng may profesionalismo upang magkaroon ng isang formal at seryosong talakayan. Panglima, gabayan ang diskusyon. Ang leader ay responsibilidad
Di nagabayan ang buong diskusyon o talakayan upang mapanatili ang kaayusan. Pang-anim, hikayatin ang partisipasyon ng mga dumalo. Ang paghikayat ng mga kasapi na magbigay ng kanilang opinyon ay nagpapalakas sa interaktibong bahagi ng forum at maaaring mas maging malawak ang saklaw ng talakayan. Pang-pito, kailangang nakapokus sa agenda o usapin. Ang pangunguna sa usapin o agenda ay nagbibigay ng organisasyon sa pag-uusap at pagtutok sa pangunahing layunin ng talakayan. Pangwalo, kailangang matutong magbigay ng konklusyon. Ang leader ay dapat magbigay ng buod o konklusyon sa dulo ng forum upang mas may paliwanag ng maayos ang kabuuan ng talakayan at maaaring magbigay ng mga isusunod na hakbang. Pangsyam, batiin ang mga nagsipagdalo. Bilang leader, kailangan niya ding maipakita o ipahayag ang kanyang pasasalamat sa mga kasapi para sa kanilang aktibong partisipasyon upang maengganyo silang sumali sa mga susunod na talakayan. Pang-10, humingi ng paumanhin sa mga bagay o insidenteng hindi inaasahan. Ang pagpapakita ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa mga hindi inaasahang pangyayari ay nagpapakita ng responsibilidad bilang isang leader. Sa kabuuan, ang masusing paghahanda at maingat na pamamahala ay magsisilbing instrumento upang magkaroon ng isang matagumpay na forum, kung saan ang bawat kasapi ay may papel at responsibilidad na ginagampanan para sa maayos at produktibong talakayan. Dumako naman tayo sa symposium kung saan ito ay binigyang definisyon bilang pangkatang talakayan tungkol sa isang tiyak at napapanahong issue. Ang anyo ng talakayan nito ay formal, lalo na kung ito ay ginaganap sa paaralan o unibersidad. Marami ang inaasahang tagapagsalita na magbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa isang paksa o napapanahong usapin sa mga inimbitahang tagapakinig o kalahok. Sa isang symposium, mayroong mangilan-ngilang eksperto sa isang espesipikong larangan na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa kanilang napiling paksa. Halimbawa, sa isang social work symposium, magtitipon-tipon ang mga registered social workers at ang may mga master's degree in social work para magbahagi at makipagpalitan ng kanilang ideya at kaalaman sa kapwa nila social workers. Maliban sa diskusyon, maaari rin ipresenta ng mga kalahok o ng mga tagapagsalita ang kanilang pananaliksik at maaari rin na magkaroon ng debate na maghahatid sa kanila ng kaalaman at iba't ibang perspektibo sa kanilang paksa. Maaaring tumagal ang isang symposium ng ilang oras o ilang araw kaya't kailangan ng masusing paghahanda upang maging matagumpay ang pagsasagawa ng symposium. Narito ang mga dapat tandaan sa paggawa ng symposium ayon kay Corpus. Una, ang paghahanda ng bulwagan kung saan idaraos ang gagawing symposium. Kinakailangang pumili ng bulwagan na mayroong sapat na espasyo para sa mga dadalo, mayroong mga power outlet at charging stations na madaling maabot na mga kailangang gumamit, at mainam rin kung mayroong wifi connection na maaaring gamitin ng mga kalahok. Pangalawa, ang pagpapaalam sa madla ng mga detalye ng symposium upang magbigay alam sa mga nais lumahok at upang makahikayat ng mga lalahok. Pangatlo, ang pagbuo ng programa para sa symposium upang magkaroon ng kaalaman ang mga lalahok sa magiging schedule ng mga aktibidad sa symposium. Pang-apat, ang pagkikipag-usap sa caterer o tagapangasiwa ng pagkain para mas maaga makapaghanda ng mga pagkain na kakailanganin sa symposium, ngunit kailangan munang malaman ang kabuuang bilang ng mga lalahok upang malaman kung ilang serving ng pagkain ang kailangang ihanda ng caterer. Panglima at panghuli, ang mga kagamitan na kakailanganin sa isa sa gawang symposium. Katulad ng mga kagamitang teknikal, halimbawa nito ay ang laptop, projector o screen, mikropono, sound system at lights. Mahalaga rin na mayroong mga mesa at upuan na sapat ang bilang para sa mga inaasahang dadalo sa symposium. Sa pagpaplano naman ng symposium, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod. Petsa kung kailan gaganapin at magtatapos ang symposium, oras kung kailan magsisimula at magtatapos ang symposium, lugar na pagdarausan, mga komite na mangangasiwa sa gaganaping symposium upang makasigurado na magiging maayos ang takbo nito. Pagmumula ng pondo na gagastusin upang maisagawa ang symposium, mga pagkakagastusan tulad ng mga kailangang kagamitan sa symposium
at ng pagkain na ipapamahagi sa mga kalahok. Paksang tatalakay ng mga tagapagsalita at ng mga dadalo, at panghuli, mga tagapagsalita na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa mga dadalo. Aking tatalakayin naman ang pulong o meeting. Ang pulong o meeting ay isang formal na pagtitipon na may layuning magbigay ng anunsyo, ipresenta ang mga panukala o pag-usapan ng iba't ibang gawain. Maaring isagawa ang pulong para humingi ng payo o desisyon mula sa nakararami. Ang isang halimbawa nito ay ang pagtitipon ng isang koponan para planuhin ang mga susunod na hakbang sa kanilang proyekto. Ayon kay Anso, ang epektibong organisasyon ng pulong ay mahalaga para sa tamang pagpapahayag ng layunin at layunin ng pagtitipon. Ayon din sa kanya, mayroong 4 na elemento na dapat isaalang-alang ang isang maayos at organisadong pulong. Una, ito ay ang pagpaplano o planning sa Ingles. Linawin ang layunin ng pulong upang magtagumpay ang komunikasyon ng tagapagsalita. Ang isang halimbawa nito ay ang paglalatag ng agenda. Ang agenda, dito isinusulat ang mga paksang pag-uusapan sa isang pulong. Dito rin nakasulat kung sino-sino ang mga dumalo, anong oras nagsimula at nagwakas ang pagpupulong, gayon din ang lugar ng paggaganapan nito. Ito ang nagsisilbing tala ng isang malaking organisasyon upang maging batayan at sanggunian ng mga bagay na tinalakay. Ang pangalawa naman na elemento ay ang paghahanda o arranging sa Ingles. Depende ito sa tungkulin ng bawat isa sa pulong. Halimbawa naman nito ay ang chairman o ang presiding officer. Kailangan alam niya ang agenda, kung paano patatakbuhin ang pulong, at alam kung paano hahawakan ang mga mahirap at kontrobersyal na mga issue. Ang sekretary o ang kailihim naman ay kailangan niyang ihanda ang katitikan noong nakaraang pulong at iba pang ulat at kasulatan ng organisasyon. Habang ang mga kasapi sa pulong o ang mga miyembro ay kailangang pag-aralan ang mga agenda o mga bagay na pag-usapan para sa aktibo ang kanilang pakikilahok sa paghanda sa pagpupulong. Ang ikatlong elemento naman ay ang pagpoproseso o processing sa Ingles. Ang pulong ay dapat may mga patakaran o standard operating procedures para sa maayos na pagtakbo nito. Ito ay naglalaman ng mga panuntunan at patakaran para sa dumalo at para sa proseso ng paggawa ng desisyon. At ang ika-4 naman na elemento ay ang pagtatala o recording. Ang talaan ng pulong o minutes of the meeting ay mahalaga. Ito ay mahalaga dahil ito ang opisyal na record ng mga desisyon at pinag-usapan sa pulong. Hindi lamang kalihim ang dapat magtala, ang mga kasapi dapat ay nagtatala rin upang hindi nila makalimutan ang pinag-usapan. Sa konklusyon, ang maayos na organisasyon ng pulong ay nagpapalakas ng komunikasyon at pag-unlad ng organisasyon. Ang mga patakaran at talaan ng pulong ay mahalaga upang mapanatili ang kahusayan at integridad ng mga desisyon na ginagawa sa bawat pulong. Dumako naman tayo sa small group discussion. So, ano nga ba ang small group discussion? Ang small group discussion ay isang talakayan na binubuo ng hanggang 5 kasapi o miyembro. Ito ay gawaing kooperasyon, nangangahulugang tulong-tulong sa pagbuo ng mga ideya. Ang layunin ng small group discussion ay makahabahagi ng impormasyon, ideya at opinyon upang makalutas ang suliranin. Ayon sa aklat ni Castro de Leon, 2004, upang maging organisado ang small group discussion, kailangang isaalang-alang ang sumusunod. Una, alamin ang suliranin. Pangalawa, suriin ang suliranin upang matukoy ang dahilan at epekto nito. Pangatlo, makapagmungkahi ng pansamantalang solusyon. At pang-apat, itala ang solusyon at pumili ng pinakamainam na solusyon sa suliranin. Para sa karagdagang impormasyon, ang small group discussion ay informal, maikli at maaaring gamitin ng ilang ulit sa isang klase. Asa nito ang pag-iisip ng mga miyembro o mag-aaral upang sila ay makapagbahagi ng kanilang ideya, opinyon at iba pa na maaaring maging solusyon sa isang suliranin. So, ano naman ang lecture? Ang lecture or lecture sa Ingles ay isang uri ng pagsasalita na nagmula sa salitang Latin na lectura, na ang ibig sabihin ay pagbabasa. Ito ay naglalayo na makapagturo o makapagtanghal at makapagbatid ng isang ideya sa tao. Ginagamit ang lecture upang magpakilala ng paksa, makapagbuo ng isang tinatalakay na usapin. May ugnay ang mga teorya sa aktwal na gawain. Ito rin ay tumutukoy sa pagtuturo ng isang paksa na maaari ding
maging sermon ng seryosong pagsasalita na ginagawa sa publiko. Dagdag pa rito, ang lecture ay isang paraan upang magpresenta ng mga katotohanan at ideya at mahalaga ito sa larangan ng pagtuturo sapagkat sa pamamagitan nito, mas madaming impormasyon ang maaaring ibigay o maibigay ng magtuturo sa kanyang mga mag-aaral. At ngayon, dumako naman tayo sa seminar. Sa ilang taon na ginugol nyo mula sa elementarya, high school hanggang sa pagtungtong ng kolehiyo, alam kong marami na sa inyo ang pamilyar o nakalahok dito. Ngunit, ano nga ba ang teknikal na definisyon nito? Ang seminar ay isang anyo ng pang-akademikong pagtuturo kung saan nagtitipon-tipon ang isang maliit na grupo ng mga tao upang makakuha ng kaalaman patungkol sa isang paksa. Ito ay maaaring ganapin sa isang institusyong pang-akademiko o inaalok ng isang profesional o komersyal na samahan. Ito rin ay maaaring may uri sa ilang mga kategorya katulad na lamang ng mga seminar na umiikot sa edukasyon, negosyo at iba pang larangan. Dumako naman tayo sa workshop o palihan. Ito ay isang pagpupulang na kung saan ang grupo ng mga tao ay nakisali sa masinsinang talakayan at aktibidad sa partikular na paksa o proyekto. Karamihan sa mga workshop ay nangangailangan ng mga kagamitan na gagamitin upang mabuo ang anumang ipapagawa sa makalahok. Kasama sa isang workshop ang lahat ng mga elemento ng seminar, ngunit sa pinakamalaking bahagi ay binibigyang diin ang hands-on practice o paggawa. Ang komperensya sa pangkalahatan kung saan ang isang tao ay nagbibigay ng isang pahayag na naaaprubahan sa isang paraan ng komite sa komperensya. Ang komperensya ay isang formal na pagpupulong ng mga tao na may isang shared interest, karaniwan sa loob ng maraming araw. Ang ilan sa kanila ay gumawa ng mga pagtatanghal habang ang iba ay madla. Ang komperensya ay isang talakayan tungkol sa isang tiyak na paksa at binubuo ng mga eksperto mula sa iba't ibang aspekto ng paksang iyon. Ito rin ay tumutukoy sa isang formal na pagpupulong kung saan ipinapalit ng mga kalahok ang kanilang mga pananaw sa iba't ibang mga paksa. Maaari itong maganap sa iba't ibang larangan at hindi kinakailangan na maging pang-akademikong sa kalikasan sa lahat ng oras. Sa kabuuan, ang komperensya ay isang pagpupulong na naihanda at nagsasangkot ng konsultasyon at talakayan sa maraming mga paksa ng mga delegado. Malaki ang maitutulong ng mga sitwasyong pangkomunikasyon upang maipabatid ang mahalagang impormasyon sa iba. Subalit, ayon kay Del Hymes, magiging mabisa lamang ang komunikasyon kung may sasalang-alang ang mga bagay na dapat isaalang-alang. Kaya gumamit siya ng acronym na SPEAKING na siyang dapat bigyang konsiderasyon upang magkaroon ng mabisang pakikipagtalastasan. Ang S o settings, ito ay ang lugar o pook kung saan nag-uusap o nakikipagtalastasan ang mga tao. P, participant, ang mga taong nag-uusap o nagkikipagtalastasan. E, ends, ito ay kailangang malinaw ang layunin o pakain sa pagkikipagtalastasan. A, act sequence, bigyang pansin ang takbo ng usapan. Paano ang takbo ng usapan? Ang mahusay na communicator ay narapat lamang na maging sensitibo sa takbo ng usapan. Key ay keys, ito ay tumutukoy sa tono ng pakikipag-usap, kung ito ba ay formal o di formal. I, instrumentalities, channel o medium na ginamit. Ito ay maaaring pasulita o pasulat depende sa sitwasyon at kung ano ang sasabihin o paano ito sasabihin. N, norms, paksa ng usapan. May mga sensitibeng bagay na kung minsan limitado lamang ang ating kaalaman. Ang G naman ay o genre. Ito ay diskursong ginagamit na rapat na matukoy kung nagsasalaysay o nakikipagtalo o nangangatiwan ba ang nagsasalita. Sino ba rito ang may anger issues o madalas makaramdam ng galit? Yung tipong parang pasan-pasan mo ang buong mundo? O kaya naman ay napagkakamalan lang na galit, kahit hindi naman talaga. Alam kong kuryoso na kayo sa kung ano nga ba talaga ang kahulugan at konotasyon na dala ng galit sa pag-aaral na ito. Kaya halina't magsimula na tayo.
Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang abstract ay isang buod ng pag-aaral na naglalaman ng pangunahing impormasyon o mahalagang detalye. Kaya naman, bago tuluyang talakayin ng aking grupo ang nilalaman nito, hayaan niyo akong ihayag ang konteksto ng kapitgalit upang magkaroon kayo ng ideya sa sentro ng pananaliksik. Layunin ng pag-aaral na ito na mailarawan ang pananaw ng mga mamamayan ng bayan ng Labo, Camarines Norte sa galit sa kabilang kapitbahay kasama ang relasyong namamagitan sa mga ito. Sa pamamagitan ng katutubong metodo na pagtatanong-tanong at pakikipagkwentuhan sa 13 na mamamayan ng Barangay Talabatib sa bayan ng Labo, na pag-alamang oragon at walang pagtatangi ang galit ng mga Bicolano. Ang matibay at matalik na relasyong pangkapitbahay ay nagsilbing malaking salik sa galit sa kapitbahay na nahahati sa pagpapahayag na pasalita kung saan nangunguna ang pagmamalasakit sa kapwa at pagpapahayag na pakilos na umiiral kapag may kalabisan na sa mga elemento ng galit. Ano nga ba ang mga ito? Una, ang pinagmula ng galit at ikalawa, ang hinahayagan ng galit. Base sa mga napag-alaman, rekomendasyon ng mga mananaliksik na isagawa ang pag-aaral sa mas malalim na bahagi ng Bicol at ibang rehiyon sa Pilipinas na may ibang kultura at kaugalian. Ang mga susing salita na kailangan nyo lamang tandaan ay galit, kapitgalit, kapitbahay, Bicolano, oragon, relasyong pangkapitbahay, pagtatanong-tanong at pakikipagkwentuhan. Sa bahagi ng introduksyon, binigyang kahulugan ng emosyon sa pananaliksik bilang karaniwang estado ng kaisipan na kasakasama ng bawat individual sa pang-araw-araw na engkwentro sa buhay at isa rito ang galit na siyang sentro ng pananaliksik. Sinaad rin na ang emosyon na salita sa isang wika ay maaaring kakaiba at higit na marami ang hinahantungan sa iba pang wika, kaya't ang pag-aaral ng emosyon na galit ay malaking hakbang patungo sa mas mayaman na kaalaman sa psikolohiyang Pilipino. Ang emosyon na galit ay walang tumpak na kahulugan at gamit sa ibang sali ng wika, ngunit sa tulong ng Natural Semantic Metalanguage o NSM, nasuri ng mabuti ang mga emosyon na konsepto gamit ang mga lingwistikong ebidensya gaya ng panayam, dialogo at panitikan kung saan kanilang nakita na ang mga salitang ito ay nararanasan at naipapahayag sa iba't ibang paraan. Ang galit ng mga Filipino ay inilalarawan bilang passive-aggressive na mapagtiis at tumatagal ngunit may tiyak na hangganan. Halimbawa nito ay ang hindi matiis na magalit ng matagal sa mga mahal sa buhay sapagkat mas nangingibabaw ang emosyon ng pagmamahal kaysa galit. Ayon sa pananaliksik, ang pinaka-importanteng elemento ng galit ay ang pinagmulan nito. Mayroong mga pagkakaiba kapag nagpapahayag ng galit sa miyembro ng isang grupo at sa hindi bahagi ng grupo. Halimbawa, kapag nagagalit tayo sa mga itinuturing nating matalik na kaibigan, maaaring mayroon itong pagkakaiba sa uri o level ng galit natin kapag tayo ay nagagalit sa mga taong itinuturing natin bilang kakilala lamang. Salik din ang social acceptance ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng galit, lalo na ang takot na mawala ang smooth interpersonal relation kaya gumagawa ng ibang paraan ang mga Pilipino para ipahayag ang kanilang galit. Ang tinatawag na smooth interpersonal relation o SIR ay ang pakikisama, pagrespeto, utang na loob, hiya o kahihiyan, at amor proprio o ang pagpoprotekta ng isang individual na hindi mawala ang kanyang dignidad. Ayon kay Petras noong taong 2013, ang mga Pilipino ay may tatak ng pagiging emosyonal at ayon naman kay Clinton noong 2015, isa ang Pilipinas sa mga pinaka-emosyonal na bansa. Binigyan rin ng pagkakaiba sa introduksyon ng pananaliksik ang pamumuhay at relasyon ng mga residente na naninirahan sa urban at rural na komunidad. Sa mga urban na komunidad ay mayroong mabilis at kanya-kanyang pamumuhay ang mga naninirahan kaya't nagtataglay sila ng mas maliit at mahinang relasyon sa ibang tao. Sa rural na pamayanan naman ay maaaring mayroong simpleng pamumuhay ngunit nagtataglay ng mas malalim na relasyon sa kapwa ang mga kasapi ng komunidad sapagkat sila ay magkakasama sa trabaho, eskwelahan, mga magkakapamilya na madalas na magkakahalubilo sa isa't isa. Sa rural na komunidad ang napili ng mga mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral sapagkat mas laganap at napapanatili ang relasyong magkapit-bahay kumpara sa mga naninirahan sa urban na komunidad. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong mailarawan kung paano na ipapahayag ng mga residente mula sa bayan ng Labo, Camarines Norte sa rehiyon ng Bicol
ang kanilang galit sa kanilang kapitbahay at kung ano ang mga maaaring dahilan ng kanilang galit sa kanilang kapitbahay. Layunin ring mailarawan ang relasyon ng mga magkakapitbahay sa Barangay Talobatid sa Bayan ng Labo. Tumungo naman tayo sa metodolohiya. Disenyo ng pananaliksik. Ang disenyo ng ginamit sa pag-aaral na ito ay kwalitatibo dahil ang pananaliksik na ito ay naglalayong mailarawan ang pagpapahayag ng emosyon na galit ng mga Bicolano. Upang matamo ang perspektibo at pananaw ng mga kalahok tungkol sa paksa, kailangan ng mas malalim na pagkikipag-ugnayan sa mga kalahok. Ang katutubong pananaliksik ay ang ginamit sa katutubong pamamaraan ay pagtatanong-tanong, kung saan nagkaroon ng unstructured at informal na pagtatanungan sa pagitan ng mananaliksik. Sa metodo na ito, nakuha ang mga pakay na impormasyon gaya ng edad, tagal na paninirahan, kalagayan ng pamamayanan, at kabuhayan ng mga mamamayan upang mailarawan ang pinag-aaralang kalahok. Kasama ang pakikipagkwentuhan na metodo, malayong nagkakaroon ng palitan ng kwento sa panig ng mananaliksik at kalahok. Mga kalahok at sampling. Ang mga kalahok na ginamit sa pag-aaral na ito ay 13 na mamamayan, kasalukuyang namumuhay at makatagal nang naninirahan sa Labo, Camarines Norte na hindi pababa sa 5 taon. Ang bawat isa ay nasa hustong gulang o bahagi ng adult. Dahil sa edad na ito, ang isang individual ay nakakaunawa na at nakakaranas ng pagpapasya ng mga malalaking desisyon sa buhay. Ang kasarian ay maaring babae o lalaki at hindi hinihiling ng mananaliksik na dapat ay mayroong hanap buhay upang maging kabilang sa pag-aaral. Ang mga kasapi ng mga kalahok ay kailangang may galit na naitanim noon o kasalukuyang emosyon sa kapitbahay o mga kapitbahay. Mga instrumento sa pangalap ng datos sa mga kalahok. Gumamit ng mga panimulang tanong ang mananaliksik upang makuha ang mga pangunahing impormasyon mula sa mga kalahok gaya ng pagtatanong sa kanilang pangalan, edad, tagal ng paninirahan, pamumuhay at pinagkakaabalahan. Ito ay naging paraan upang magkakilala ang mananaliksik at mga kalahok at nagsilbing daan na upang matatag ang mas malalim na relasyon. Pakikipagpalagayang loob ang ginamit ng mananaliksik bilang iskala ng pagtutunguhan ng mananaliksik at kalahok na sumusukat sa relasyon o ugnayan ng dalawang panig. Upang makuha ang kompletong datos mula sa mga kalahok na walang hadlang sa kanilang pagpapahagi ng tunay na saloobin o pananaw, gumamit ang mananaliksik na recorder habang isinasagawa ang pakikipag-usap. Pamamaraan. Ang pananaliksik na ito ay nangatutok sa galit sa kapitbahay na taglay ang maselang katangian, kaya nangangailangan ito ng isang pamamaraan na hindi pangahas o hindi kasuklam-suklam sa kalahok at angkop sa kinakailangang impormasyon. Ang bayan ng Labo, Camarines Norte ay isang rural na pamayanan na hindi gawi o sanay sa mga survey at ang mga datos na hinihingi ng pag-aaral ay nangangailangan ng malalim na ugnayan mula sa mananaliksik at kalahok. Dahil dito, pinili ng mananaliksik na gumamit ng katutubong pamamaraan na umaangkop sa mga gawi at interes ng mga kalahok upang matarok ang diwang Pilipinas sa pamamagitan nila. Ang mananaliksik ay manggagaling sa ibang lalawigan at hindi tubong Bicol, kaya't kailangan niya manirahan ng ilang linggo sa Pook na Pili upang magkaroon ng mas malalim na ugnayan ng mananaliksik at kalahok. Ipinaabot ng mananaliksik sa pakikipagkalagayang loob ang patutunguhan upang makuha ang tunay na saloobin ng kalahok. Una, nakibagay ang mananaliksik sa mga mamamayan sa bayan ng Labo. Ang mananaliksik ay ipinakilala bilang pamangkin ng mga kalahok kaya't naging madali ang pakikipagpalagayang loob ng mananaliksik ang mga kalahok. Nag-abang ng pagkakataon ang mananaliksik upang makipagkwentuhan sa mga tao sa pamamagitan ng pagmamasid at pakikiramdam. Pang-apat, sinimula ng mananaliksik ang kwentuhan sa pagpapakilala sa sarili at kamustahan upang magkaroon ng tulay sa pagitan ng mananaliksik at mga kalahok. At panguli, gumamit ang mananaliksik ng mga panimulang tanong upang gabayan ang kwentuhan ayon sa hinahangad na datos. So, bali ang matatandaan mula rito ay ang dedikasyon ng mananaliksik upang makakuha ng datos mula sa mga respondente. Tumungo naman tayo sa lugar.
Sa barangay Talo Batib sa bayan ng Labon ng Camarines Norte na pinangyarihan ng pag-aaral, tunay na makikita ang dikit na relasyon na magkapit-bahay, ang kapansin-pansin na simpleng pamumuhay. Ang barangay Talobatib ay nahati sa mga purok at ang mananaliksik ay nanuluyan sa purok 4. Ang mga bahay ay magkatabi at ang bawat isa ay talaga magkakailala. Bihira ang mga magagarbong bahay at ang mga bahay na may ikalawang palapag at higit pa. Ang lugar ay may katabing palayan at malaking bahagi ng kalupaan ay pagmamayari ng gobyerno na binibigay sa mga mamamayan bilang proyekto. May mga karinderya at sari-sari store ang nakahanay sa tabi ng National Road, kasama na rin ang mga binibilad ng mga palay na makikita rin sa tapat ng mga kabahayan. Sa damuhan, mapapansin rin ang mga kalabaw, mga baka at mga kambing na nagpapahinga at naglalakad sa daanan. Dahil sa mga ito, makikita rito ang mga pangunahing kabuhayan ng bawat pamilya na pagtatanim o pagbubukid o pagkukopra, pagtitinda at pagtayo ng eatery o kahirihan at pagmimina. Ang pangunahing pinagkukunan naman ng tubig ng lugar ay poso. Isang beses lamang sa isang linggo nakakakuha ang lugar ng tubig mula sa truck na umiikot sa bayan na nangangaling sa gobyerno at kaya't karamihan ay nakaasa lamang sa poso at doon na naliligo, naghuhugas ng mga pinggan at naglilinis ng bigas na kanilang pinagsasaingan. Tao. Ang mga mamamayan ay likas na magalakin at palabati sa kapwa. Nabanggit na halos lahat ay magkakakilala na kaya ang mga relasyon ng mga magkakapitbahay ay talagang dikit. Sila ay aktibong sumasali sa mga pagpupulong at mga seminar ng gobyerno tulad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Kalahi Seeds na community-driven development program ng Department of Social Welfare and Development para sa mga lokal na munisipyo sa mga ilang probinsya na tumutulong sa pagbaba ng kahirapan ng bansa. Sila ay maaagap sa pagkilos sa umaga at sa hapon naman ay nasa kanilang bahay upang magsiesta, manood ng teleserye sa telebisyon at makipagkwentuhan sa kapitbahay. Ang iba naman nananahi at nagagansilyo na lamang sa bahay upang maglibang. Presentasyon at diskusyon. 13 mamamayan ang naisama bilang kalahok dahil hindi lahat ng nakakwentuhan ng mananaliksik ay tubong labo at lubos na nakilahok sa kwentuhan at nagsilbing mga tagapakinig lang. Sa pamamagitan ng maingat na pakikipagrelasyon, pakikinig at pag-aanalisa sa mga nakuhang impormasyon, nabigyan ng kabuluhan ang pananaliksik na isinagawa. Sa pagtatangi ng mga tema na isinalaysay, masasagutan ang mga tanong ng pananaliksik na ano ang pananaw ng mga Bicolano tungkol sa galit, ano ang relasyong pangkapitbahay, at ano ang pamamaraan ng pagpapahayag ng galit ng mga taga-Labo Camarines Norte sa kanilang mga kapitbahay. Gamit ang mga sinibing pahayag ng mga kalahok patungkol sa galit at relasyong pangkapitbahay bilang patibay sa paglatag ng resulta ng pag-aaral. Pananaw sa galit ng Bicolano. Sa mga nalikom na pahayag ng mga nakakwentuhang Bicolano, mas higit ang mga kalahok na nagbahagi na ang galit ay hindi nakadepende sa pagiging Bicolano, ngunit nakasalalay sa taong hinahayaan ng galit sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Sa kabilang banda, 3 sa kanila ang nagsasabing uragon ang mga Bicolano na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa kanilang galit. Marami ang sumang-ayon sa hindi pagkakahalintulad ng Bicolanong galit, ngunit makikita pa rin na makabuluhang salik ang pamayanan o kultura na kinabibilangan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pahayag na sinipi o nakuha mula sa pakikipagkwentuhan sa mga kalahok. Hindi magkakatulad ng katangian. Ang galit ng mga Bicolano ay sinasabing walang pagtatangi o pagkakaiba na karaniwan ito sa kanilang kapwa Bicolano. Ang mga salik at ilang kadahilanan ng pananaw na ito ay makikita sa sumusunod na pahayag na sinipi ng mananaliksik. Karamihan sa pananaw ng mga kalahok na taga-Labo sa salitang galit ay ang karaniwan na pakikitungo sa mga taong may pagkakamali sa kanila. Ayon nga sa isa sa mga kalahok, ito ay depende sa klase at problema, at ito ay nangangailangan ng disiplina upang ito ay mapigilan o makontrol. Ayon nga kay Luz na ang galit sa kapwa ay hindi magkakahalintulad. Ipinakita na may mga kinakailangang isaalang-alang sa pagtatangi sa galit na nararamdaman ng bawat isa sa kanilang mga Bicolano.
Ito ay sinuportahan ng pag-aaral ni Lorenzana taong 2006 na ang galit ay may mahalagang elemento na dapat isaalang-alang. Sinasabi na ang galit ng mga Bicolano ay may mga pagkakahalintulad lang sa iba ngunit nakasalalay pa rin ito sa tao at kalalaan ng pagkakamali ng kinagagalitan. Ayon din kay Petras, taong 2013, sa pagiging mayaman ng mga Pilipino, sa kultura na nararapat lang bigyang pansin ang pag-aaral sa kaibahan ng mga salitang damdamin sa wikang Filipino gaya na lang ng galit. Bicolano bilang mga Oragon. Ang mga Bicolano ay tinatakang mga Oragon na magaling sa Tagalog at astig naman sa balbal na salita. Ang mga Bicolano ay sinasabing Oragon o ang kolokyal na salitang astig na isang taong hindi natatakot, napakagaling at palaban sa kanino man na magiging katunggali. Ayon sa panitikang pag-aaral sa dialektong Bicolnon ni Santos taong 2004, ginamit ang salitang ugat na orag bilang kahusayan o kagalingan at sa salitang Ingles naman ay excellence ayon sa historicist na si Danilo Gerona. Sinasabing ang orag o oragon ay Bicol aesthetic na ginagamit sa mga literatura at maging sa kultura ng mga Bicolano bilang positibong panguri. Sa tugon nga ng dalawa sa mga kalahok, isinasaalang-alang pa rin ng mga Bicolano ang pagmamahal sa kapwa sa pagpipigil nila sa sarili sa kabila ng sitwasyon, ngunit may kalimitahan na nakasalalay sa pagkakasala ng kinagagalitan. Sinasabi na ang kabaitan at pagtitimpi ng mga Bicolano sa kanilang kinagagalitan ay tasado o may hangganan lamang. Halimbawa na dito ay kung ang isang Bicolano ay nagalit sa kanyang kapitbahay dahil sa lakas ng pagpapatugtog at pagkanta sa videoke ng walang okasyon, pupuntahan niya lang ang kapitbahay at kakausapin ito tungkol sa problema. Ngunit kung ito ay lumala at hindi pa humupa, siya ay magbabato na ng kung anuman sa bubong upang makakuha ng atensyon at matigil na ang pag-iingay. Nangangahulugan lamang ito na ang mga Bicolano ay mababait sa una lamang at hindi sa lahat ng oras ay mapang-unawa dahil sumisiklab din ang kanilang galit kapag pumang-abot sa kanilang limitasyon. Relasyong pangkapitbahay sa bayan ng Labo. Para sa karagdagang impormasyon, ang Labo ay isang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Norte na mayroong 81,388 populasyon sa 15,786 na kabahayan. Sa usaping relasyon sa kapitbahay, ang mga kalahok na nasabing pag-aaral ay nagpahayag ng positibong paglalarawan sa komunidad at sa pakikitungo ng kapwa. Sa kabila ng nagiging problema ng mga kalahok sa kanilang mga kapitbahay, nakikita pa rin nila ang kanilang kasamahan na matibay at ang kanilang pamayanan na ligtas. Nakapaloob rito ang mga saloobin ng mga kalahok na nagpapakita ng pagkakaiba ng relasyon ng mga magkakapitbahay sa rural na pamayanan at urban na pamayanan. Matibay at matalik na relasyong pangkapitbahay sa bayan ng Labo. Ang makalahok ng pag-aaral ay sumang-ayon sa magandang relasyong pangkapitbahay na mayroon sila at sa payapang komunidad na kinabibilangan. Ang sumusunod ay ilan sa mga siniping pahayag ng mga kalahok na inilalarawan ang relasyon na namamagitan sa mga magkakapitbahay sa bayan ng Labo. Una, ang relasyon na magkakapitbahay sa Barangay Talubatib ng Labo ay talagang malapit at malaki ang kaibahan sa mga urban na lugar alinsunod sa pag-aaral nila Yang at Sung noong 2007 tungkol sa higit na magandang relasyong pangkomunidad sa rural na pamayanan. Ayon sa mga kalahok, maganda ang samahan ng bawat isa sa kanilang pamayanan at ang bawat isa ay nagtutulungan. Nakikita nila na maganda at payapa ang komunidad na kanilang kinabibilangan. Ngunit, hindi pa rin maiiwasan ang ilang hindi pagkakaintindihan gaya ng tsismis at ilang pag-aaway ng mga mag-aasawa. Pangalawa, ang pagkakaiba ng relasyong pangkapitbahay sa rural na pamayanan at urban na pamayanan. So, ayon kay Sek, ang magkakapitbahay sa kanilang lugar ay hindi lamang nagbabatian at nagtatanungan. Sila rin ay nakikipagkwentuhan at nagkakamustahan. Di tulad sa urban na lugar kung saan ang magkakapitbahay ay maaaring magkakakilala sa pangalan at muka. Ito ay ibang-iba sa antas ng relasyong pangkapitbahay mayroon sa rural na lugar. Pangatlo, ang pagkakaroon ng pagkakapareho. Ang pagkakaroon ng pagkakapareho sa pinagkakakitaan sa paaralang kinabibilangan ng mga anak, sa pagkakapareho ng pamumuhay at pati na rin sa mga
kinakaharap sa buhay ay mas nagpapatibay ng relasyon ng mga magkakapitbahay sa naturang lugar. Ang pagiging iba sa komunidad ay nagdudulot ng mailap na pakikitungo at mababaw na relasyon sa iba. Pagpapalaki ng pamilya na magkakasama sa iisang komunidad. Ito ay isang kaugalian kung saan kapag ang isang pamilya ay nagtayo ng bahay, sunod ng magtatayo ng bahay ang mga anak ng kani-kanilang bahay sa tabi nito. Pang-5. Ang mga magkakapitbahay ay tila iisang pamilya. Ayon sa mga kalahok, ang lahat ng residente sa kanilang lugar ay kakilala na nila. At karamihan sa mga ito ay magkakamag-anak kaya ang relasyong pangkapitbahay ay talagang mas pinagtibay. Ang pakikisama at pagtitiwala sa kanilang kapitbahay ay talagang laganap. Ang bawat isa ay panatag na naghahabilin ng kanilang mga ari-arian o mga gamit sa kanilang mga kapitbahay at nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Pagpapahayag ng galit ng mga Bicolano. Mayroong dalawang paraan ng pagpapahayag ng galit ang mga Bicolano. Ito ay ang pasalita at pakilos na pagpapahayag ng galit. Pasalita na pagpapahayag ng galit. Ayon sa mga kalahok sa nasabing pag-aaral, ang pasalita na paraan ang kalimitang ginagamit ng mga Tagalabo at ang mga sumusunod ang ilan sa mga paraan nila. Una, ito ay pinagsasabihan lang. Dahil sa magandang relasyon ng mga magkakapitbahay sa Barangay Talubatib, iilan lamang ang mga hindi pagkakaunawaan na natuloy sa di pasalita o pakilos na pagpapahayag ng galit. At kapag sila ay may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga magkakapitbahay, kanila muna itong pinagsasabihan, dinadaan muna sa pag-uusap ang pagkukulang ng kapwa sa kanila at kung minsan ay hinahayaan na lang at nagbibigay na lamang ng payo. Pinalilipas nila ang galit sa kapitbahay at hindi nagtatanim ng galit. Pangalawa, nangangaral muna bilang kapatid at hindi agad nagiging agresibo. Dahil na rin sa maganda at matibay na relasyon sa pagitan ng mga magkakapitbahay sa naturang lugar kung saan nagkakaroon ng voluntaryong pagtulong sa kapwa alinsunod sa pag-aaral nina Manarini at Fedi noong 2009, dahil rito mas nangunguna ang pagmamalasakit sa kapwa bago ang pagpapahayag ng mga hindi kaaya-ayang mga salita tulad ng pagmumura. Ang isa pa sa mga pagpapahayag ng galit ng mga Bicolano ay ang pakilos na pagpapahayag ng galit. Ang paggamit ng pisikal na pagpapahayag ng galit ay hindi kalimitang pinangaabutan ng nakakarami kaya't iilan lang ang nagpahayag na gumagamit nito. Ukol nga sa pag-aaral ni Lorenzana taong 2006, kailangan isaalang-alang ang mga mahalagang elemento ng galit, ang pinagmula ng galit at tatanggap ng galit. Lubos itong sinang-ayunan ng mga kalahok at tumugma din dito ang isa sa mga karanasan ng isa sa mga kalahok kung saan ang galit ay lubusang bumigat at lumaki dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng kinagagalitan. Ayon nga sa kanya, dumating sa punto na umabot sa sukdulan ng kanyang pasensya at gumanti na sa pagkakalat ng basura ng kanyang kapitbahay. Isa lang ito sa mga kalimitang problemang nakakaharap ng mga mamamayan ng Barangay Talubatib sa kanilang mga kapitbahay, kasama na rin ang pag-iingay o ang malakas na pagpapatugtog ang kinagagalitan ng mga katabing bahay. Tuwing may okasyon, ang pagpapatugtog ay naiintindihan naman ng mga kapitbahay, ngunit kung wala namang okasyon ay pinagdiriwang, may mga taong nagbabato sa bahay kung saan ang mga may mahihinang bubong ay lubos na napipirwisyo. Sa kabuuan ng pagsusuri sa konklusyon at rekomendasyon, limitaw na may iba't ibang uri ng pagpapahayag ng galit ang mga Bicolano na kinikilala at iniintindi ayon sa kanilang konteksto at kultura. Ang galit ay maaaring maging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang tao at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa aspeto ng pangkalahatang kagandahan ng isang komunidad. Ang pagsaliksik ay nagbukas ng mga pinto patungo sa mas malalim na pangunawa ng pag-iral ng galit sa Bicol. Nangunguna sa mga natuklasan ay ang kahalagahan ng komunidad, pangangalaga sa kapwa at pag-unlad sa pangkabuhayan sa paghubog ng damdamin ng galit ng mga Bicolano. Mayroong mga pagkakaiba sa mga opinyon ng mga kalahok tungkol sa kahulugan at paraan ng pagpapahayag ng galit, ngunit may pangkalahatang pagsang-ayon na ang galit ng mga Bicolano ay nagbibigay ng diwa ng oragon o kabayanihan, kahit sa aspeto ng pangangalaban sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa konteksto ng Barangay Talubatib, Labo, nabatid natin ang pagkakaroon ng malakas na komunidad,
mga regular na pulong at pakikiisa sa mga programa ng gobyerno ay naglalarawan ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga magkakapitbahay. Gayunpaman, hindi maiiwasan ng ilang issue at pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, kung kaya't ang masusing pag-aaral at pagsusuri ay mahalaga upang mas mapabuti ang kalagayan. Narito ang mga rekomendasyon. Edukasyon at pagsasanay. Ang pagsasagawa ng seminar at pagsasanay ay naglalayong mapalalim ang kaalaman at kasanayan ng mga mamamayan sa pangkabuhayan, edukasyon at pagpaplano ng pamilya. Team building activities. Isagawa ang mas maraming team building activities at palaro upang palakasin ang samahan at pagkakaisa sa komunidad. Sunod naman ang regular na pulong. Ang regular na pagpupulong sa barangay ay mahalaga upang mapag-usapan ang mga issue at pagbigay daan para sa mas mabilisang pagtugon sa mga problema sa komunidad. Pagpapatibay ng patakaran. Ang pagtatag ng mga karagdagang patakaran sa barangay at asosasyon ay naglalayong mas mapabilis ang resolusyon ng mga issue sa komunidad, higit na pinadali ang proseso ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Sa pangkalahatan, ang mga rekomendasyon na ito ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng Barangay Talobati, Blabo at magkatulong sa ibang komunidad sa Bicol na mapanatili ang matibay na samahan at pagkakaisa. Ito ay isang hakbang patungo sa mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. At dito nagtatapos ang presentasyon ng aming grupo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.